Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Salamat sa Diyos. Lagi tayong mabuti dahil napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya palakpakan natin ng Panginoon. Alam po ninyo, sabi po ng isang manunulat, ang pagtawag sa atin ay nagpapakilala ng ugnayan sa atin. Kung malalim ba o mababaw ang pagkakakilala sa atin. Di po ba? Uulitin ko po. Ang pagtawag sa atin ay nagpapakilala ng lalim o babaw ng pagkakilala sa atin ng isang tao. Halimbawa po, di ba? Ano po ang tawag sa akin usually ng mga tao? Father, di ba ga? Kahit hindi ako kilala, ay ang tawag sa akin ay Father. Pero pag tatanungin mo, ay ano ang pangalan ni Father? Hindi po alam. Basta Father, di ba? Pero pag yung mga taong nakasama ko, nakasalamuhan ko, hindi lang basta Father ang tawag sa akin, di ba? Minsan may tumatawag sa akin si Padre, di ba? Padi. Po, yan po ang mga tawag. At minsan may tawag pang Paps. Oh, ayos, di ba? O kaya pag mga kasama ko yung mga kabataan, ano po, nakakasama ko, ang tawag sa akin ay si Papol. Yan, di ba? Nababago po yung pagtawag sa atin. Pero sabi nga ko, sinasabi ko po, pag naman Papol, huwag nyo nang dadagdagan pa ng isang pa. Anong lalabasan yan? Papapol na po. Yan, kaya huwag dadagdagan, di ba? So yung tawag sa atin, ang nagpapakilala kung gaano kalalim ang pagkakilala sa atin ng kasama natin. Di ba kayong mga asawa-asawa, meron kayong tawag sa isa't isa na kayo lamang ang tumatawag. Di ba? Kayo lamang, halimbawa ay si Agum, di ba? O kaya ay si Gri, di ba? O kaya ay si Han, ayos, Sweetie Pie. O, kita mo, napapangiti kayo. Kayo lang tumatawag niyan. Yung mga anak ninyo, sila lang tumatawag niyo ng daddy, di ba? Mommy, papa. Kaya lang po yung papa ngayon medyo distorted na, di ba? Dati ang papa, tawag laang sa mga tatay, di ba? Pero ngayon, ay iba na rin po ang ibig sabihin ng, hi, papa. Yeah, iba na. So yung tawag po, nagpapakilala sa atin kung gaano kalalim. At minsan, sabi ko nga po ay pag ang mag-asawa, di ba, pag nagtatawagan yan, pag magkasundo yan, di ba, sweet pa niyan. May lambing pa sa dulo, yeah. Halimbawa po ay Ed, yeah. Yes, di ba, mahal, di ba? Pero pag galit po yan, Edgardo! Yan, ganun pa nababago ang tawag di ba? So yung tawag natin, nagbibigay ng pagkakakilanlan kung gaano kalalim o kababaw ang kausap o kaharap na tumatawag sa atin. Sa mabuting balita pong ating napakinggan ngayon, si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad at dalawa po ang kanyang tanong sa kanyang mga kasama. Una, sino raw siya ayon sa mga tao? So ang sabi ng mga tao, siya po ay si Juan Bautista, o kaya ay si Elias, o kaya ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus na kanyang nakakaharap ay siya po ay propeta. Bakit? Sapagkat ang kanilang meeting point lamang ay siya po ay nagtuturo sa kanila. Sila ay tagapakinig, samantalang si Jesus ay guro o tagapagturo. Kaya naman, ang pagkakilala ay isa lamang propeta. Hanggang doon lamang. Pero pagdating sa kanyang mga alagad, hindi lang propeta ang sinabi nila. At tinong niya ito at sumagot si Simon. Wala pang Pedro. Simon pa lang. Pero bakit naging Pedro? Nang sabihin niyang, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mas malalim ang pagkakilala ni Simon sa ating Panginoon. Hindi lang basta nagtuturo, hindi lang basta nagpapahayag, kundi para sa Kanya, si Jesus ay Kristo. Tanong ko nga po sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng Kristo? Anong ibig sabihin? Ano po, hindi ko makinig.
May nagsasalita pero hindi ko lang maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng Kristo na doon kinuha ang ating pagiging Kristiyano? Pag sinabi pong Kristo, Christus, which means the other term is Messiah, is anointed, pinili ng Diyos. At hindi lamang pinili, kundi anak ng Diyos. Malalim na po yun sa pagkakilala ni Simon. Pero sabi nga ni Jesus ay, yan ay nasabi mo, hindi galing ganang sa iyo, kundi galing sa kanyang Ama, galing sa ating Diyos. Napakalalim ng pagkakilala ni Simon. Kaya naman, ang sabihin niya ito, at sinabi ni Jesus, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ang Simon ay hinalinhan ng Pedro. Anong ibig sabihin ng Pedro? Yan, bato. Petrus Petri, which means rock. Bakit ginawang bato ang tawag ni Jesus kay Pedro o kay Simon? Sapagkat siya po ang ginawang pundasyon ng kanyang simbahang itinatatag. So baka akala po natin yung simbahan katulad ng ganito. Hindi po. Ang simbahan ay ang mga tao na kung saan ito ay magsisimula kay Simon Pedro sa kanyang mga kasamang mga apostoles at ipapahayag sa lahat ng tao. At ang simbahan ay tayo, mga tao. Nagsimula kay Pedro, papunta sa atin sa kasalukuyan. Kaya po si Simon ay naging Pedro. Kaya si Simon ay bato, pero hindi po siya, pag sinabi kasing bato sa atin, ay ano, ikaw naman ay bato. Anong ibig sabihin noon pag ikaw ay bato? Yan, kuripot. Ano po? Kaya pag sinabihan ka na, iki, bato naman, ay akin sa akin pagninilay, tama na pong si Pedro na lamang ang bato. Huwag na pong gumaya yung iba na maging bato. At alam ninyo, tama-tama po naman, nagpapagawa tayo ng kampanaryo. Alam ninyo, itong ating simbahan ay nakatayo talaga sa matigas na lupa. Nung magpa-boring test po tayo, supposed to be, sabi nung nagbo-boring, ay dapat at least 10 meters para malaman ang tigas ng lupa. Pero yung lupa natin ditong pagtatayuan ng kampanaryo na ating ginagawa na ngayon, 7 meters pa lamang hindi na kaya ng boring test. Kaya hanggang doon na lamang, tumigil na po ang pagbo-boring o soil testing. Ibig sabihin, matigas ang batong o lupang pagtatayon atin ng kampanaryo. At nung nakaraan pong isang araw, nagbuhos na po tayo ng pundasyon. Matibay na po, matigas na po, pero sana ang ating puso malambot sa pagtulong. Amen. Yan. Tuloy-tuloy po yung ating instruction. Kaya lang baka matigil pag walang pondo. Kaya huwag tayong magiging bato. Amen. Yan. Parang inaantok na agad kayo Kaya po, sama-sama tayo sa gawain yan. Balik tayo, baka mawala ako. Si Pedro ay tinawag na bato dahil sa kanyang pagiging pundasyon ng simbahan ni Kristo. Lagay po natin sa ating pangkasalukuyang kalalagayan. Kung tatanungin tayo, sino ba si Jesus sa atin? Marahil ay may isasagot tayo. Siya po ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, isinilang sa Bethlehem, sa Nazaret. Ano po? Yung pong ating alam, yung ating itinuro sa atin, posibleng masasabi natin. Pero, yung tanong na kung sino si Jesus sa atin, baka hindi natin masagot. Alam po nyo, hindi pa ako nalalaunan, isang pari po nag-message sa aming GC. Alam ninyo, sabi niya, mga merong parokyang Catholic schools. Binigay po doon yung memo ng DepEd na kung saan sinasabi ay ang mga classroom ay ano nang gagawin? Babaklasin yung lahat ng mga nakadikit
Saan? Sa dingding. Alam po ba ninyo yan? Yan. Pinapatanggal na po ngayon. Di ba dati yung mga pictures, mga alphabet, nakalagay numbers, di ba ga? Pati mga honesty is the best policy. May mga paganoon, di ba ga? Mga kung ano mga nakalagay. Tanggal. At nakalagay ngayon, doon sa message sa amin, sa GC namin, tanggal lahat, pero merong i-retain. At alin po yun? Iiwan yung crucifix o image ng ating Panginoon. Pero pagkaraan po ng ilang araw, ang message na yon, memo na yon, ay binagong muli. Wala nang ititira. Kahit ano. Hindi larawan ni Jesus, ng ating Panginoon ni ang krus, tanggal na rin po. Minsan nga po, may nakausap kong teacher, Father, ako po bagay nalulungkot nung ako'y nagbabaklas. Bakit? Sapagkat hindi ko magawa't makaya na baklasin ko yung altar doon sa aming loob ng classroom. Ang akin po ay, kung meron ang cross minsan na nakalagay sa harap natin, kahit sa bahay natin, minsan na hindi na po natin lubusang nakikilala sa Jesus, how much more kung tatanggalin natin ang imahe ng ating Panginoon sa mga lugar na kung saan tayo nag-aaral at kung saan tayo ay tinuturuan. Di po ba naman ang eskwelahan naman at ang classroom ay hindi lamang lugar kung saan tinuturuan tayo magbasa, magbilang at kung ano pa, kundi tinuturuan din tayong kumilala at manalig sa Diyos. Pero bakit tatanggalin kahit ang imahe, larawan ng ating Panginoon? Kaya nga sabi ko po, nakakaalarma at nakakatakot. Bakit? Sapagkat para bagang sinisibulta na utay-utay na tanggalin ang Diyos saan? Sa tao. Ang pagtuturo, ang paghuhubog, ang paghuhutok ay di ba nagsisimula saan? Sa murang edad. Di po ba? Ay pag sa murang edad, hindi naturuan ng pagkilala sa Diyos yan. Tatanda ang bata na walang masyadong pagkilala sa Diyos. Ay tayo nga po, dito sa atin, hindi lang sa Pitogos, kahit sa ibang lugar, ilan ang porsyentong kumikilala sa Diyos? Napakababa. Sa dami ng tao sa Pitogo, sa dami ng tao sa ibang parokya, supposed to be, sa dami natin, puno ang simbahan, ang lahat ng upuan ay may nakaupo. Pero bakit hindi lahat? Sapagkat hindi ganun ang pagkakilala sa Diyos. Ay kung tatanggalin pa natin ang imahe, ang larawan ng Diyos, ano pa ang pagkakakilanlan ng mga bata sa Diyos? Ito nga po yung nakakatakot sa panahon natin. Bakit? Yung bang unti-unting nawawala ang pagkakilala ng tao sa Diyos dahil sa mundong ating ginagalawan, sa mundong ating kung saan tayo ay umiiral. Bakit kinakain na po ng makamundo, social media, aliw ng nasa paligid natin, kinakain tayo. At yung pagkilala at ugnayan sa Diyos, unti-unting nawawala. Sabi ko nga po, alam ninyo sa aking observation, dito po sa ating bayan, isa po sa advantage natin, dito sa ating bayan ay intact pa ang ating pagiging Katoliko. Bakit? Mahirap nga kasi ng ating lugar dahil sa kailangan mong sadyain. So hindi basta-basta papasok dito ang ibang tao. Pag pupunta ka dito, kailangang sadyain mo. Unlike ng ibang bayan, Gumaca, Lopez, di po baga, daanan, lampasan. So transcultural, multicultural na, at ibang-iba na po ang mga tao doon sa bayan namin, kahit sa Gumaca. At minsan po, nakakalungkot, minsan na hindi na ganun kataas ang pagkilala sa Diyos. Bakit? Yung iba wala nang pakialam. Mas abala sa maraming bagay na pinagkakaabalahan kaysa paglapit at pagtungo sa Diyos. Dito sa atin, mataas pa.
Kaya sabi ko, napakalaking bagay. Intact pa. Ang mga tao dito, mga parishioners natin nasa komunidad, magkakakilala pa. Ano po? Alam pa kung sino. At syempre, hindi lang magkakakilala, pati buhay ng kasama, alam na alam pa. Hindi lang ng ilan, pati buong bayan, nalalaman din dahil sa mga chismosa. Ay, sorry. Di ba? Yun po yung isang bagay, sabi ko. Kaya nga sabi ko, kung tatanggalin natin ang imahe, larawan ng Diyos, baka dumating sa punto na hindi nakilala ang Diyos. Kasi walang pagkakakilanlan dahil murang edad pa lamang, tinanggal na natin ang kanyang larawan. How ironic. Ay kung yun niyang merong larawan, minsan na hindi pa kilala, hindi pa ganun ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. How much more kung walang nakikita. Pero ang tanong sa atin, lahat ng narito, gaano ba natin kakilala si Jesus? Hindi po madali ang kilalanin si Jesus. Minsan, kailangan mong dumanas sa matinding pagsubok para malaman natin kung sino nga ba si Jesus sa atin. Sa totoo lang po, ako po ay nasa teolohiya na nang makilala ko ang Panginoong Jesus personally nung ako po ay palabasin. Nung ako po ay nasa estado, panahon ako ay masama ang loob at galit sa Diyos dahil ako'y kanyang pinalabas. At akala ko'y tinalikuran na ako ng mundo. Pero mali pala ang nasa isip ko. Doon ko po nakilala, nakita na sa kabila ng aking mga pinagdadaan ng kalungkutan, paghihirap, sakit ng kalooban, si Jesus pala ay hindi maalam mang-iwan. Yun si Jesus. Hindi lamang sa Diyos, kundi totoong kaibigan. Hindi po madaling makilala ang Panginoon. Minsan kailangan mo masaktan. Pero kapag nangyari sa atin yan, tunay nating mamahalin ang ating Panginoon na siyang higit na nagmamahal sa atin. Balikan natin ang tanong. Kung si Jesus ang magtatanong sa atin, sino ako para sa iyo? Amen. Amen.